Hello, good afternoon mga kawalwal. Welcome back. Ito na yung update sa ating ampalaya, no? So nag-script tayo kasi umulan nung nakaraang araw, no? First time nakatikim na rin ng ulan yung ating ampalaya. Kaya lang yung issues, marami. So ito yung issue, fungus, no? So leaf spot. Kailangan natin ng curative. So first time ko palang nito ng systemic fungicide, no? Yung Folicure Tibuconazole para makontrol. So at least nag-dry, no? Yan, nakikita nyo, hindi na yellow, no? So matanggal na yan ang dahon na yan. So kontrolin lang natin, no, hanggang hindi siya makarating dito sa taas. Dito banda okay naman. Yun lang yung issue pag mag-ulan talaga, saka severe yung init. Yun yung ano natin, no, yung parang moisture nito lupa punta sa ating ampalaya. So magiging ganito yung ating ampalaya. So prevention lang, no? Kailangan i-ano talaga pagka naka script ka na sa tabla, so kailangan mo nang i-treat din ng curative, no? So may bunga na sa taas, oh. Dito na banda. So hindi tayo nagpasanga, no, hanggang so dito yung plano natin, no, sa mga 5 nodes lang. Ito yung mga sanga. Limang sanga dito, yun lang yung paakyatin. Ang lahat sa baba tanggal. Dito tayo nag-umpisa, oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So 5 yung umakyat. Mga ganito na, mga toy-toy na. Salamat, no. So itong luma na ampalaya hindi natin tinanggal kasi makasupport din ito, no, sa paggapang ng ating ampalaya. Hindi na ma-stress sa palaging hinahawakan. Meron ng mga bunga sa siding. Pakunti-kunti. Ayan. So yun yung ginawa natin, no. Paakyat natin lahat sa taas. Doon na tayo magano. At yung gagawin natin, pag may mga baliko na bunga dito sa bandang taas, tanggal. Mga ganito lang siguro, no, yung patuloyin natin. Pero pag mga curve na, tanggalin natin lahat. So ano pa lang, ilang rows pa to, mga 6 na rows pa lang yung na script natin, no. So malaking tulong tong ganito mga kawalwal, kasi pag malakas yung ulan, dito talaga yung parang nagiging catch basin, no. So dito yung tubig magtambay. So nandyan yung ating ugat ng ating ampalaya. So kaya niyang sipsipin yan lahat. Kasi iba talaga dito sa Davao pag mag-ulan, kasi bultuhan, matagal yung baha. So makatulong tong mga ganito, no. Yun, oh. Yun, may mga malalaki na diyan sa taas banda. Kailangan ding paliguan din ng, so yung management natin dito sa pag-spray, every 3 days na tayo, no, para tuloy-tuloy yung para ma-cure talaga natin yung sakit. Pag medyo okay na, so doon na tayo mag every 4 days, no, after harvest spray. May mga tuitoy na sa taas. Thank you, Lord. Yan. Laban lang, laban. F2 lang to mga kawalwal, no. So ito talaga yung issue sa F2. Prone talaga siya sa fungus kasi hindi nga treated, hindi nga modified. So ginawa lang natin, no, parang traditional way lang kapag pag store ng buto para makaproduce. Ito, dito pa tayo banda. Wala pa doon sa dulo. Itong mga ganito, may na lang. Okay lang to pangkain. Malapit na tong ma-harvest. Hanggang dun, no. So mga dito banda maliit pa yung iba.
May mga toy-toy naman. So ito yung parang nahuli kasi hindi nag-sprout. So nagpahabol tayo tanim. So ito yun sila. May mga yung ganito oh, pero malaki-laki na, sayang. Sa susunod, ito ganito. Ganito palang kaliit, tanggalin na natin no para hindi siya mag-ano. Ito. Yan. Yan, ganito kaliit, tanggalin na natin, hindi natin patuloyin. So magtuloy yung mga ganito lang no, mga straight. Kung makaya lang kasi napakarami nito pag magsara na to banda dito at saka nandoon na sa taas lahat, hindi na natin makontrol. So kailangan ng assistant natin dito no. Yun, dito yung mga bandang hahabol pa oh. Ito. Buti na lang umulan. Kasi mula pagtanim, buti na lang din malapit lang tayo sa Davao River. Ito yung advantage ng ating bagong area. So jackpot tayo at dito tayo na nakakita ng area. So sa nakikita nyo, mayroon naman tayong mga source yan sa tubig. Kaya lang ang gasolina ay napakamahal. So wala pa tayong inimbak. Ito wala pa. Lilinisan pa to no? Meron na rin dito oh. May mga malalaki na. Ito. So sana magtuloy-tuloy ng ganito no. Maganda yung bunga kahit F2 lang. Maganda yung produce niya. Update nga pala, take note, yung ginamit nating abono ay guano no. Yung tinatawag nilang dopos fertilizer no. So, dumi raw yun ng paniki. Ewan ko lang ko. So ngayon pa lang ako nakatry dito no. So si dopos siya yung phosphorus no. Puro posporo lang kasi ito 022 0. So walang nitrogen no, phosphorus lang at saka walang pruning pa to. Phosphorus, walang potassium at saka walang nitrogen. Pero okay lang. Ngayon nagbagsak tayo dito yung triple 14 lang at saka 4600 at saka dopos. So tatlo mix natin no. So yung dopos 25% at saka 25% din yung urea or 4600 no. Saka ang marami ay ang 50% ay complete fertilizer no. Kasi may mga bunga na siya no. Pag ganito na kasing mga senaryo, kailangan na natin ng mga ito mataas na yung ginapangan niya. Kailangan na natin ng complete fertilizer no. So kailangan may potash. So hindi tayo naglagay ng muriet o potash kasi nga na-try ko na yung kahit anong halaman. Pag maglagay tayo niyan, okay lang sa watermelon. Pero kung mga ganito, yung mga pipino, madaling mag-matured. So hindi maganda sa akin lang based on my experience. Hindi magandang lagay ng muriet o potash kung ganito. Siguro kung i-mix mo lang, counting percent lang, mga 20% lang, ganun pwede siguro, pero hindi ko na trinay yun. Doon lang ako sa triple 14 or kaya unique 16. Ito tanggalin na itong mga ganito, mga onion ring. Okay rin si unique 16 kaya lang napakamahal. Yara products, mga mamahalin na So, dito lang tayo sa medyo mura. Dito banda medyo sukal-sukal pa dito. So paabante naman tayo dito no. Balik tayo doon. So yun lang munang tips natin no mga kawalwal. Ang ginawa kong ganito kasi gusto natin na mag-expand yung ating
ugat ng ating ampalaya. So dyan banda wala nang problema kasi may bed na yan. So pag magpasok yung ugat dyan sa loob, walang problema kasi ano na yan, ang bed na yan ay parang ganito na ba, nakakultivate na. So dito lang banda sa labas kasi dito natin tinanim sa gilid, hindi na tayo bumalik sa tinamnan natin, dito tayo sa labas. Kaya ito na yung second step. So pwede pala. Depende yan sa pag-manage ng tanim, no? Pwede mong ibalik pagtanim, pero sa akin hindi. Dito tayo sa ibang spot naman. So kung pwede rin kung dito ka banda sa gitna, no? Magawa kang bagong bed, kaya lang napakatagal. Grabe yung labor diyan. So dito makaya-kaya ko lang to kung ako lang. So yun lang ang tips natin mga kawalwal, no? Isa din ito sa makatulong na hindi ma-dehydrate yung ating ampalaya. Kasi nga pag malakas yung ulan, dito lahat sisipsipin lahat ng tubig dito. Hindi agad matutuyo kasi palalim ito parang kanal. So maka-imbak siya ng tubig. Matagal-tagal pa tayo makadilig. So yun lang yung ma-share ko mga kawalwal, no? Ito pa rin si Uncle Walwal nagsasabi, never stop dreaming, never stop believing. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin ang pagsisikap mo. Hanggang doon lang muna mga kawalwal. Salamat.